Sa kasalukuyan, saan po dapat kami mag-focus na market? Online or offline? Okay. Sa mga onliner, okay, sa mga offliner po, unti-unti mag-adjust po tayo sa mga offliner. Ang offliner yung mano-mano, tao-tao. Tama? Ginagawa mo ang negosyo hindi sa internet, kundi talagang nagpa-flyer ka, flyerings, tapos pupunta ka sa ibang mga kakilala mo, nag-OPP ka. Sa mga bago po, mag-a-adjust tayo unti-unti kayong mag-join, yun nga, sabi ko, mag-attend. I-educate nyo na unti ang sarili nyo sa online. So, unti-unti po mag-adapt ka na sa online. Alright. Kung yung mga downlines mo, i-influence mo na rin na mag-adapt sa online. Tapos, yung mga onliner naman po, tuloy-tuloy nyo. Tapos, huwag nyo naman pong kakalimutan yung offline. Kailangan din ang activity na makikita ng mga leaders mo sa ibang bansa na may ginagawa kang offline. So, picture-picture, ganyan, picture-picture. Anyway, magpo kayo mahiya, magpa-picture-picture, magpa-post-post, i-express nyo po na maganda ang business. Wala pong masama mag-express. Diba? Kung ang mga ibang tao nag-i-express ng negatibo sa buhay, like, ay, walang pera, ay, ano ba tong gobyernong ito, ay, patayan, ay, kurakot, sila po nag-i-express ng negatibo sa buhay. Tayo, ang kabaliktaran nila, mag-i-express po tayo ng positive na nangyayari sa buhay natin. Okay. Huwag kang mahiya. Payaman, grabe, ang ganda, sobrang gaan ng buhay. I-claim mo, claim it, claim it. I-claim mo na maganda, pagaan ang buhay mo. Technology po yan para maging mayaman ka. Huwag kang maya, huwag kang tipong, ay, nakakaya sa pinsang ko. Ano sasabihin sa akin? Matandaan ako, nagsiselfie ako. Ay, ano sasabihin ng mga kaklase ko? Papayabang-yabang ako sa pera. Guys, hayaan nyo silang manood. Dapat ikaw ang mag-drive ng buhay mo. Okay. Huwag naka-base ang mga desisyon mo, ang mga action mo sa ibang tao. Sasabihin nila, yung maririnig nila, yung tingin nila, yung pakiramdaman nila. Guys, wala naman silang pakialam sa'yo kung naghihirap ka o wala kang makain eh. Tama? Wala naman, ang iniisip naman nila, sarili nila eh. Kaya hayaan mo, mind your own business, hayaan mo sila. Kung mag-comment sila negative, i-unfriend mo. Oh. Huwag mong awayin. Diba? Soon, diba? Unfollow lang pala, sorry. Soon, diba? Magigising din yan. Parang marami na po kami ganyan. Parang ang gaan-gaan talaga ng buhay mo. Sama na ako dyan. So, express nyo po yan. Walang masama. Magbato tayo. Ano tayo ng positibong nangyayari sa mundo. Ang labanan sa buhay, influence lang. Mas marami nag-i-influence na positive, magiging light ang mundo, magiging positive ang mundo. Tama po. So, magbato tayo ng liwanag. Sige. Kasi yung mga negative na yan, nasasakupan lang naman yan ng dilim eh. Kung makita mo, biktima lang naman na yan ng kultura o tradisyon na negatibo ang kinalaki niyang lugar, negatibo. Walang pera, mahirap ang buhay, papatayan, di ba? Na biktima lang din yan ng ganong surroundings eh. Ngayon, kung tayo, ganito ang pinag-uusapan, masarap, magaan, madali, yayaman, kikita, sobrang sarap, may milyon. Pag ganun, lumalaki, kumbaga nag-accumulate yung lights, yung egregore natin, lumalawak. So, guys, marami tayong may influensya na taong gumanang buhay. Correct? Yes. So, basta tayo, mag-express ka lang ng good vibes. Good vibes lang, everyday good vibes. Ang sarap, wow, feeling good, feeling great, di ba? Excited, happy, di ba? Ganun. Everyday, sabi nga dun sa The Science of Getting Rich, sa isang books na Multimillionaire Mind, ang pagiging successful daw, pinoproject lang yan. Para kang actor na, di ba, isa kang actor na parang i-in character mo lang. Yung parang isasadula mo lang yung, kaya di ba dapat act like a millionaire, talk like a millionaire, and think like a millionaire. Di ba? Dapat walang poverty lumalabas sa bibig mo. Ipo-project mo. Para kang artista na ipo-project mo. Na ito ang karakter mo ngayon. Di ba? Ito ka ngayon, mayaman ka. Mayaman kang negosyante. Businesswoman na mayaman. Isa kang single na young na mayaman.
isa kang single mom na mayaman, isa kang housewife na mayaman, isa kang tatay na mayaman, ikakarakter mo lang yun. Tama po? Then, sabi doon, after may process lang siya, magiging ikaw na yon. Sa una, pinoproject mo lang. Pero after a year, makita mo, magiging totoo, ikaw na talaga yun. Yung pinoproject mong yun. Yung po, the power of attraction, yun lang po yung ginawa ng mga top earner ngayon at kumikita malaki. Pinoroject lang nila yung una. Ginusto lang nila. Correct. Pero kung parang negative ang sinasabi mo, ang pinoproject mo mahirap na buhay. Correct. Kaya ingat po kayo sa lumalabas sa bibig. Gusto nyo pong matest kung gaano ka-powerful yung word? Gusto nyo matest? Tayo po kayo, tayo po kayo lahat. Ayan. Okay, baba po kayo, baba. Ayan. Okay. Okay na po yun. Baba na. Kung makikita nyo po, ilang kilo kaya lahat kayo? Para buhatin ko, patayuin. Sa salitang isa lang, tayo kayo. Ganun siya ka-powerful. Kaya nga iangat, pwede kang ibaba. Yes. So, ingat po kayo sa pinapakaluan kasi ito pwede itong pumatay, pwedeng magbuhay. Pwedeng mag-angat, pwedeng magbaba. Tama po. So, ganun siya ka-powerful. Kaya walang imposibleng yumaman. Kaya kayo nga, napatayo ko eh. Ilang kilo kayo? Ano daw ginawa niya? Ay, pares kita. Pares tayo, slow tayo pareho. So, ganun po ka-powerful itong salitang to. Kaya ingatan nyo po, para siyang blade, para siyang kutsilyo na pwede mong gamitin pang hiwa sa pagkain, pwede mo siyang pansaksak para pangpatay. So, ingat po kayo. Dalawa, diba? Yung dalawa yan eh. Dalawa ang purpose lagi. Diba? So, ingat po kayo sa binibitawan nyo. Kung pwede, puro positive lang ilalabas yan. So, dapat related lagi sa pagpapayaman mo, sa pag-aangat ng buhay mo, sa pagpapaganda. Tama po? Alright.